guys, good morning, good afternoon, and good evening na naman. So kami ay nandito na naman sa palengke as usual, yung aming daily routine ng aking mister, at kami ay nandito sa Christy Rice at bumili ako ng 2 sako lang guys na kuha ko rice para sa tindahan ko sa bahay kasi may mamimili din doon ng muto sa pan. Kilo-kilo lang na ano, pila sako? 975 pagpalit. 975 guys ang 25 kilos sa ating kuha ko rice, and then sa 975 parang 39.90 ang ating puhunan. Pero ang benta ko guys, alam nyo, mahal pa rin kasi ayaw ni Mr. na patungan ko lang ng 6 pesos per kilo kasi kaunti lang daw, no? 25 kilos lang ang isang sako, and then depende na sa customers kung mamahalan sila sa amin, hindi sila bibili, okay lang. Ang presyo ko talaga ay gusto ko 45, pero sabi ni Mr. 50 kilos ko na lang daw kasi kaunti lang naman yung ano namin, pang ano lang namin, pang konsumo, and then pag may bumili, bibigyan namin tag 1 kilo lang. So nakapokus talaga ako sa meat shop and sa aking sari-sari store. So ngayon ay marami tayong napamili. Meron akong chicken wings, 10 kilos worth 1,000 pesos lang ang ating drumstick. Tapos ang ating quarter leg ay 20 kilos. Ano itong resibo pang sa puang manok? Ako gipabasa sa imo. Ha? Dire? Ang sarap guys ng malunggay na cheese pandesal. Bumili si Mr. Andyan guys, oh. Di makita. So meron tayong ito ang resibo natin. Meron akong 15 kilos na chicken feet. Pag sa isang suki ko ay 80 pesos per kilo lang, pero pag sa MFD kay 100. Medyo mahal si MFD, tapos kasi si MFD ay magpa-deliver lang ako, pero ngayon kasi ay pumunta kami sa Union Bank, magbayad kami sa aming credit card. Tapos 170 na lang ang kanilang chicken wings. 170 na pang 190 sa MFD, di ba? 190, 20 pesos ang diferensya. Tapos ang kanilang drumstick ay 175. Tapos ang kanilang quarter pang 163 lang. 163 na lang. Nagbarato din ang manok karon. Tama siguro itong 157 doon sa imo, no? So yan guys, no, ang ating kaganapan ngayong araw ng Friday. And then meron din ako mga sandubag. Ang dami kong napamiling sandubag andun sa likod. Uli na ta. Tapos isang bundle na 10 ounce na cup, no, hindi yan mawawala kasi may pasok na. And then meron tayong suki na bumibili sa atin ng mga plastic cup 10 ounce para sa buko. Tapos mga sandubag. Meron din akong boneless bangus. Pero ang boneless bangus natin na 10, lang guys, 20 pieces lang ang binili ko kasi 70 pesos ang ating puhunan, walang maliit. Kasi ang binibenta ko ay 65, ang benta ko ay 65 lang. 50 pesos ang puhunan, wala silang maliliit na boneless bangus, mga pa daw sa susunod na mga araw. So nagkuha lang ako ng 20 pieces, 60 pesos ang ating puhunan. Okay. Tapos worth 1,000 pesos ang ating pork chorizo na skinless, and then meron din akong tinain ng baboy na chorizo. Tapos mga lamas, ahos, bombay, luya, and hindi ako bumili ng pansit kasi yung fresh Mickey nila ay nakapack ng 1 kilo. Tapos ang hahanapin ni customer ay 1/2 kilo lang. So hindi na ako kumukuha ng fresh Mickey. Meron naman akong doon, mga pansit kanto na nakapack, yung ating chikis na masarap din. And then meron din akong lumpia wrapper na yellow. Wala din silang lumpia wrapper na white. Hapon na kasi guys, no? Pag kasi sa umaga hindi kami makapamalengke. Hapon na talaga. Okay, at kami ay uuwi na. Tagay ko pandesal. Thank you so much guys for watching again my YouTube channel na 3 months na tayong walang upload, pero andyan pa rin kayo. Thank you talaga sa aking
bagong subscribers, thank you so much for watching Ate Gina's vlog, Meat Shop plus Sari-Sari Store. At meron din tayong mga bagong mga napamiling groceries at na-display ko na sa aking Sari-Sari Store sa bahay. So, para sa aking mga bagong viewers, meron akong maliit na meat shop na may kasamang Sari-Sari Store, at meron din akong maliit na Sari-Sari Store sa bahay namin. Okay, yun talaga guys ang aming hanap buhay. Mula noon, hindi na kami nagtatrabaho ng aking mister. Nag-sari store lang kami at nag-meat shop. Okay, have a nice day and happy selling everyone mga sis kasari. Bye-bye. Okay guys, kami ay nandito na sa aking meat shop at si Marisa ay nagdi-display na ng ating mga karning baboy at dressed chicken, at yung ating mga beer ay dadalhin na rin ni Mr. sa aking Sari-Sari Store sa bahay namin. So, si Mr. naman ang uuwi at ako na naman ang magbabantay dito. So, ito yung ating mga napamili, mga bombay, luya, and ahos. At meron tayong isang slab dyan na pork belly, i-slice pa natin yan. Meron din tayong chicken feet, at ito yung ating pork skinless na chorizo. Meron din tayong mga paminta, liso, powder, and durog. So, andyan yung ating ahos, garlic, at ito yung aking isang bag din na pork chorizo na nakabalot ng tinain ng baboy. So, dito naman yung ating kaunti lang na boneless bangos at yung ating mga dressed chicken, guys. So, ito yung aking mga napamili kanina sa palengke, at ang aking anak ay uwi na din yan siya. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung aking Sari-Sari Store sa bahay. So, quick tour lang tayo dito. Ito na yung ating mga chichirya na iayos ko na. Na-display ko na yan guys, at safe na safe yan para hindi kagatin ng mga daga dito sa bahay ko. So, quick tour lang tayo dito. Meron akong loaf bread na gardenia. Galing yan sa meat shop. Dinadala namin dito kasi pag doon kasi guys ay maraming mga ipis. So, bubutasan ang mga cellophane. So, itong side dito ay yung ating mga wine, mga noodles, at ang ating mga dingdong. So, ito guys, ang tindahan ko dito ay nasa terrace lang namin. So, walang gamit. So, dito lang kami magtatambay noon. Ginawa kong Sari-Sari Store. At kami ay 10 years nang may Sari-Sari Store dito. Maliban sa aking meat shop na meron ding Sari-Sari Store. Kasi guys, sayang naman, yung aming mga kapitbahay ay pupunta pa sa ibang tindahan na nasa medyo malayo dito sa amin. No, dumadaan sila, magdadala ng bote ng beer. So, sabi ni Mr., ano kaya kung maglagay tayo ng Sari-Sari Store dito? Kasi yung ating mga kapitbahay ay hindi na pupunta doon sa may ibaba kasi elevated ang aming subdivision. So, yun. At napagdesisyonan namin na mag-Sari-Sari Store dito, at malaking tulong talaga mga kasari ang aking Sari-Sari Store dito, no? Nung aking 4 na anak ay nag-aaral pa, dito ko kinukuha ang kanilang allowance. So, yung isang pinto dyan ay sarado na sa bandang garden namin. May space pa kami dyan sa labas. So, dito yung aking mga canned goods. So, yun guys. So, ang banda dito ay ang aming main door, at yan yung ating mga, yung loaf bread ko ay marami yan at nasa sasakyan. So, yan lang ang binaba ko para meron akong display. At ito yung entrance ng aking Sari-Sari Store. So, paglapit mo dito ay makikita mo kaagad ang aking display. So, yan yung aking mga wine, mga chichirya sa itaas, and then kaunti lang ang aking mga candies at maliit lang yung aking lamesa dyan. So, ito ang itsura ng aming terrace noon na naging Sari-Sari Store na. 250? 250. 1, 2, 3, 4, 5. So guys, meron na naman tayong Yakult. So, close pa ako sa meat shop. So, dito na dineliver sa akin ng ahente. So, meron tayong 5 case at 45 pesos lang ang
450 ang isang case. So, bali, ang 5 pack ay 45 pesos lang ang ating puhunan. And then, pag sa supermarket, ito ay 500. So, nakasave tayo ng 50 pesos per case. And ito ay dadalhin sa Mitch. Ito ay malakas doon. And then, mag-iwan lang ako ng 5 pack dito sa tindahan. Yan guys, no, ang ating unang delivery ngayong araw ng Saturday, Sabado, August 2. Okay, at kami ay magpre-prepare na para mag-open sa aming meat shop.